Maraming analyst ang nagsasabing delikado na ang sitwasyon ng Russia. Simula pa noong Pebrero 2022 nang sinimulan nila ang invasion sa Ukraine, paulit-ulit na sinabi ng ilang Western leaders, media at think tanks na malapit nang bumagsak ang economy ng Russia. Pinaka-highlight sa mga ulat ang hula na naghihingalo na ang defense industry ng Moscow na hindi na raw nila kayang sabayan ang pangangailangan ng digmaan. Ang dahilan daw, sanctions, kakulangan sa pera at kulang sa skilled workers ang mga pabrika nila. Pero kahit umabot na sa libu-libong sanctions ang ipinataw sa kanila, kahit inalis na sila sa SWIFT, isang global banking system para sa international payments, at kahit sobrang laki ng nawala sa sundalo at kagamitan nila sa battlefield, hindi nangyari ang sinasabing collapse. May isang report ang CSIS, isang kilalang US think tank, at sabi nila na bagsak na ang sitwasyon ng Russia pero lumalaban pa rin ang economy nila. Ngayon papasok na tayo sa 4th year ng digmaan. May mga bagong claim na naman na sa 2026 na babagsak na raw ng tuluyan ang defense industry ng Russia. May article si Dylan Malyusov ng Defense Blog, isang military news site, na nagsabing ito na raw ang pinakamalaking crisis ng Russian defense industry simula nang mabuwag ang Soviet Union. Si Malyusov ay editor-in-chief ng Defense Blog at nabigyan ng For Assistance to the Armed Forces of Ukraine Medal dahil sa tulong niya sa military information ng Ukraine. Pero ang basehan ng claim niya ay internal assessments at private messages ng mga defense managers na hindi niya pinakita sa publiko. Isa sa pinakamalaking problema ng Russia ngayon ay workforce. Tinatayang 2 milyong lalaking nasa working age ang nawala sa labor market. Kalahati sa kanila umalis ng bansa noong 2023 pagkatapos i-announce ang partial mobilization. Ito yung utos na kumuha ng sibilyan para gawing sundalo. Yung iba pumirma ng military contracts, voluntaryo man o sa pilitan. May ilan din na babalik pa sa trabaho pagkatapos ng kontrata sa pagiging sundalo. Pero marami rin ang hindi na nakakabalik dahil sila ay dead na o permanently disabled na. Para makahikayat ng mas maraming sumali sa militar, tinaasan ng Russia ang sweldo at signing bonuses. Halimbawa, noong Pebrero 2022, ang junior officers ay kumikita ng 81,000 rubles a month o $1,030. Noong October 2022, ang frontline troops, mga sundalong nasa unahang linya ng giyera, ay umabot sa 195,000 rubles monthly pay o $2,480. Ito ay 240% na pagtaas. At sa ilang lugar sa Russia, ang military pay na ito ay almost 14 times mas mataas kaysa sa average na sweldo ng normal na manggagawa. So ang bottom line, may matinding challenge ang Russia sa tao at trabaho. Pero hindi ibig sabihin automatic na collapse na agad ang defense industry nila sa 2026. Dagdag pa rito noong mid-2024, ang average na one-time payment na nakukuha ng sundalo kapag pumirma ng military contract ay umabot sa 485,000 rubles o $5,300. Halos katumbas ito ng average na kita ng isang tao sa Russia sa loob ng isang buong taon. Sa mga lugar tulad ng Moscow, ang isang recruit ay pwedeng makatanggap ng 5.3 million rubles sa loob ng isang taon ng serbisyo o $60,592. Sa Leningrad Oblast, umaabot naman sa 3 million rubles o $34,955 ang pwedeng makuha nila sa loob din ng 1 year, kasama na lahat ng sweldo at bonus. Oo, may mga balita tungkol sa delays, corruption at underpayment, pero kahit ganun, malaki pa rin ang perang ito para sa ordinaryong Russian citizen. Dahil dito, ang military service ngayon ang naging isa sa pinakamataas ang kita na trabaho sa Russia. Mas malaki pa kaysa sa maraming white-collar professions. Ang epekto, maraming skilled workers ang lumilipat mula sa normal na industriya papunta sa militar, kaya tumataas din ang sweldo sa ibang trabaho dahil sinusubukan ng mga kumpanya na tapatan ng military pay para hindi sila mawalan ng employees. Ito ang tinatawag na wage inflation. Sobrang bilis ng pagtaas ng sweldo sa isang bansa dahil sa kakulangan ng workers. Pati ang defense industry ng Russia, mga pabrika na gumagawa ng armas at military equipment, ay tinaasan din ang pasahod para lang makakuha ng sapat na tao. Pero ang problema, sa dami ng orders ng gobyerno, may mga pinapagawa sa kanila na hindi na sinasagot ng presyo ang production cost.
Tapos mas tumataas pa ang gastos dahil sa mas mataas na sweldo na kailangan nilang bayaran sa workers. Kaya mas lalo silang naiipit sa pera. Pero kahit ganito, iba ang pananaw ng ilang Russian officials. Si Scott Bessent, US Treasury Secretary, nagsabi tungkol sa EU's 19 sanctions package na if you're going to do something 19 times, you've failed. EU sanctions parusa sa economy ng Russia na paulit-ulit nilalabas ng European Union. Dahil dito, sumagot si Leonid Slutsky, chairman ng Russian State Duma Committee on International Affairs sa TASS News Agency at sinabi, "The Russian economy has adjusted to sanctions pressure. The EU economy cannot say the same. Sanctions boomeranged back, destroyed growth and badly hurt ordinary Europeans' living standards." Tama naman na mas kinaya ng Russia ang sanctions kaysa inaasahan ng West, pero hindi ibig sabihin libre ito. Sa paggawa ng mas advanced na military tech, maraming critical raw materials ang nablock tulad ng electronics, coatings, special oils, fluids at iba pang parts na kailangan sa high-end weapons. May ilan silang nagawa sa loob ng Russia mismo, pero karamihan dumadaan sa third-party deals at ibang bansa para makakuha ng supply. Hindi transparent, madalas palihim at komplikado ang proseso. So oo, nag-adjust ang Russia pero kapalit nito ay nauubos ang skilled workers sa military, tumataas ang sweldo sa buong bansa, lumalaki ang gastos ng defense factories. Nagiging mas mahirap kumuha ng materials sa open market. At dito papasok ang malaking tanong ngayon ng mga analyst. Hanggang kailan ito kaya ng Russia? At possible ba talaga ang total collapse sa 2026? Sa kabila nito, lahat ng middlemen at extra logistics na kailangan para makarating ang mga pyesa, iisa lang ang ibig sabihin, mas mahal ang gastos. May mga parts na tumaas ang presyo ng 100 times kumpara bago pa ang sanctions. Dagdag pa ang mataas na inflation at mas mataas na sweldo ng workers. Kaya araw-araw, lumalaki ang financial pressure sa mga defense factories ng Russia. Ang mas masakit, fix pa rin ang presyo ng bayad sa kanila ng gobyerno. Minsan mas mababa pa kaysa sa aktual na gastos sa paggawa. Hindi na ito bago sa Russia. Matagal na silang may set prices sa state orders. State orders, mga armas o kagamitan na pinapagawa ng gobyerno sa pabrika nila, may nakatakdang presyo, bawal baguhin. At hindi rin bago ang state subsidies na tinatanggap ng mga kumpanyang ito. Subsidy, pera na binibigay ng gobyerno para hindi magsara ang pabrika kahit lugi. Sa totoo lang, ganitong sistema ang tumulong sa Russia para hindi tuluyang bumagsak ang military-industrial complex nila pagkatapos mabuwag ang Soviet Union noong 1991. Military-industrial complex, network ng mga pabrika at kumpanya na gumagawa ng kagamitan ng militar. Noong sumiklab ang gera sa Ukraine, may natira pa ring industrial base ang Russia na kaya pang mag-ramp up ng production. Ramp up, pinapabilis at pinalalaki ang paggawa ng military equipment para sa digmaan. Sa kabilang banda, ang NATO countries, dahil free market economy sila, free market sistema na kung saan presyo, demand at supply ang nagde-decide, hindi gobyerno, nagsara o lumiit ang maraming military factories nila noong peacetime. Halimbawa, ang shipbuilding industry sa US, shipbuilding, paggawa ng barkong militar o commercial ships, bumagal at lumiit noong Cold War era, tapos bumagsak ang demand nang wala na ang gera. Ngayon nag-start din ang Europe ng massive rearmament program. Rearmament, muling pagpapalakas at pagpapadami ng armas at military production ng isang bansa o alyansa. Umaabot sa milyon-milyong euro ang ginagastos nila para buksan ulit ang production lines at supply chains. Kaya malaking challenge din sa Europe kung paano nila hahabulin ang speed ng paggawa habang mataas ang cost ng materials at workers. Balik tayo sa Russia. Sobrang taas na ng demand ng gobyerno nila sa armas, pero marami sa pinapagawa sa defense factories ay loss-making. Loss-making, lugi ang pabrika kada equipment na ma-deliver. At kapag na-miss ang delivery deadline, last na araw o oras ng pag-deliver, kulang agad ang supply ng armas sa frontline troops nila at mas humihirap ang sitwasyon ng mga sundalo sa unahan. May isa pang domino effect. Umaasa din ang Russia noon sa military exports para kumita ng malaki. Export, pagbenta ng armas sa ibang bansa kapalit ng dolyar o rubles. Ito ang tumutulong sa kanila para punan ang lugi sa state orders, lalo na noong walang gera. Pero habang tumatagal ang Ukraine war, mas humihina ang export orders nila dahil maraming bansa ang nag-shift na sa Western at Asian weapons suppliers. So ang situation ngayon ng Russian defense industry, tumataas ang cost ng materials dahil sa middlemen.
Mas mataas ang wages ng workers, mataas ang inflation sa bansa, fixed ang bayad ng gobyerno kahit lugi. Kapos na rin ang exports na sumasalo sana sa revenue. Sa kabilang banda, kilala ang United States at Russia bilang top military exporters noong kasagsagan ng Cold War. Cold War, panahon ng tensyon ng malalaking bansa. Walang direct na World War pero may paligsahan sa armas. Lamang ang US pero pangalawa noon ang Russia sa dami ng nabebentang armas sa ibang bansa. Pero kahit bago pa sumiklab ang Ukraine War, pabagsak na ang military exports ng Russia. At mula 2022, sobrang bilis ng naging bagsak nito. Noong 2024, 12 bansa na lang ang bumibili sa Russia. Samantalang 31 bansa ang customers nila bago ang invasion. Ibig sabihin, unti-unti silang nawala sa world market at nalagpasan pa sila ng France kahit maliit lang ang lamang. Pero sapat para mawala ang number 2 spot ng Russia. Malaki ang naging epekto ng sanctions. Sanctions, economic restrictions na pinapatupad ng ibang bansa para pahinain ang military at trade ng Russia. Maraming bansa ang natakot bumili sa Russia dahil ayaw nilang madamay sa sanctions. Hindi lang sanctions ang dahilan. May mga bagong malalakas na competitors na rin sa military market tulad ng Israel, Turkey, South Korea, India. Sila ang umuukit ng malaking bahagi ng market sa Asia, Africa at Latin America na dati ay hawak ng Russia. Isa pa, hindi maganda ang performance ng ilang Russian weapons sa Ukraine noong 2022 at 2023 kaya lalo bumaba ang tiwala ng buyers. Pero ang pinaka-main na dahilan ng bagsak ng exports nila, lahat ng armas na ginagawa ng Russia, inuuna nilang ipadala sa Ukraine battlefield, kaya wala na silang ma-export. Mismo si Denis Manturov, First Deputy Prime Minister ng Russia, nagsabi noong 2023 sa Interfax na Ukrainian battlefield supply ang top priority namin. At habang lumalaki ang lugi ng Russia sa gera, mas dumadami ang kailangan nilang armas, kaya mas lalo ring nauubos ang supply para sa exports. Resulta nito, maraming malalaking multi-billion dollar military deals ang nakansela. Halimbawa, Egypt kinansela ang Su-35 fighter jet order noong early February 2022. Algeria kinansela rin ang Russian aircraft purchase. Indonesia umatras din sa deal ng Russian Combat Aircraft Philippines. Kinansela ang 16 Mi-17 helicopters deal na nagkakahalaga ng 12.7 billion US dollars noong 2022 dahil sa US diplomatic pressure. At hindi lang malalaking kumpanya ang apektado. Pati ang mga maliliit na private suppliers na nagbibigay ng parts, raw materials, electronics, coatings at support equipment damay din sa bagsak. Kapag na-delay ang bayad ng gobyerno, hindi na makabayad ang pabrika sa workers at suppliers. May claim din si Malyusov na may tank shipment noong January 2024 na hindi pa nabayaran. Pero required pa rin ng Russia na tuloy-tuloy mag-deliver ng bagong military vehicles. At habang naiipit sa pera ang factories, patuloy din ang drone at missile strikes ng Ukraine sa loob ng Russia na sumisira sa mga defense facilities at energy plants nila. Halimbawa ng mga strike Oktubre 2024, tinamaan ng Sverdlov Ammunition Plant sa Nizhny Novgorod Oblast. Gumagawa ito ng aviation bombs at anti-aircraft munitions. August 2024, tinamaan din ng Arzamas Instrument Plant sa Nizhny Novgorod. Gumagawa ng optical at navigation systems para sa missile at aircraft. August 2024 din, na drone strike ang Arzamas Electronics Plant na nagsusupply ng guidance system. So ang picture ngayon, bumaba ang military exports ng Russia. Naubos ang weapon supply dahil sa Ukraine War. Nawala sila sa foreign market dahil sa sanctions at competition. Na-delay ang bayad ng gobyerno sa factories. Nasira ang ilang defense plants dahil sa Ukrainian drones at missiles. At lahat ng to pinagsasama-samang pressure sa defense industry ng Russia habang papalapit ang 2026. Noong April 2024, may ulat na ang long-range drones ng Ukraine ay nasira ang fiber optic systems plant sa Saransk. Ang plant na ito ang nag-iisang pabrika ng Russia na gumagawa ng fiber optic cables na ginagamit sa military drones at secure communications. Secure communications, protected na military signal at messages na hindi basta nahahack o na-intercept. Ang mga Ukrainian drones noon, kadalasan maliliit ang dalang warheads, kaya ang damage sa mga pabrika ng Russia hindi total na wasak at madalas na ibabalik ang operasyon sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Pero kahit hindi catastrophic ang damage, sobrang dami ng drone strikes gabi-gabi.
kaya nadidisrupt ang produksyon ng armas at parts ng militar ng Russia. Dahil sa mga strike na to, napipilitang ilipat ni Putin ng air defense systems, air defense, missiles at radar na humaharang sa atake sa himpapawid mula sa front lines papunta sa loob ng Russia para bantayan ng critical infrastructure. Critical infrastructure, mahahalagang pasilidad tulad ng energy plants, ammo factories at drone parts manufacturing. Umabot na raw sa tens to hundreds of billions of dollars ang nagastos ng Russia dahil sa mga drone at missile attacks ng Ukraine. Dagdag pa rito, tinawag din nila pabalik ang mga military veterans para magbantay sa mga rehiyon nila, lalo na sa mga industrial zones. Pero ang pinakamalaking pressure, kulang na kulang sila sa workers, humina ang exports, at sobrang mahal kumuha ng parts dahil sa middlemen at palihim na logistics. At dito papasok ang mas mabigat na revelasyon. Si Dmitry Fadeev, CEO ng Murom Machine Building Plant, isang major defense factory sa Russia, nagpadala ng email noong early 2024 na nai-intercept daw ng Ukrainian Cyber Resistance Group. Cyber Resistance, grupo ng activists na naghahak o kumukuha ng military files at emails para ilabas sa publiko. Sa email na yon, nagreklamo si Fadeev na pinipilit ang Russian plants na magbenta sa lumang presyo ng 2019 prices hindi updated. Pero kapag bumibili sila ng materials at components, market price na at advance pa ang bayad. Yung pera na binibigay ng gobyerno, frozen hanggang matapos ang contract na tumatagal ng 3 hanggang 5 taon. Interest rate sa Russia ay higit sa 20%, kaya sobrang mahal mangutang ang mga kumpanya. Hindi sapat ang government payment para bayaran ng suppliers at pati interest ng utang, hindi na rin nila kaya. Nasa 70 million rubles o 770,000 US dollars ang nawala sa plant niya sa paggawa lang ng Device 1T146 navigation system. Navigation system technology na tumutulong para alam ng drone, missile o sasakyan kung saan pupunta at paano tumama sa target. Dagdag pa niya 70 milyong rubles ang lugi ng factory niya sa paggawa ng isang klase lang na navigation device. At habang tumatagal, mas dumarami pa ang orders ng gobyerno pero mas lalo ring nalulugi ang factories. Ang problema, hindi sure kung tunay ba ang leaked email at hindi rin sure kung naayos na ba ang mga issue niya hanggang ngayon. Walang malinaw na public proof na solved na ang crisis sa mga Russian defense plants. Isa pa ring malaking dagok para sa Russia ang Ukrainian strike noong April 30, 2025, April 30, 2025, 2024 sa source. Sa isang planta na gumagawa ng ignition components para sa ammunition na ginagamit ng Armed Forces, Interior Ministry at ng FSB. Ignition components, parts na nagpapaputok sa bala o bomba kapag ginamit. Ayon kay Malyusov, sinabi rin niya na ang United Aircraft Corporation, UAC, isang pangunahing producer ng combat aircraft ng Russia, ay kulang daw sa pera para bayaran ng contractors at nasa hundreds ng korte cases dahil sa utang. Pero wala siyang pinakitang ebidensya para sa claim na ito at walang makitang ibang sources para patunayan ito. Sa kabilang banda, ayon sa opisyal na datos ng Russia mismo, mukhang naaabot pa rin ng UAC ang delivery goals nila. Noong November 2024, inanunsyo ng UAC ang pag-deliver ng bagong batch ng Sukhoi Su-34 fighter bombers at Su-35S fighter jets. Kasunod ito ng deliveries ng Su-34 noong Setyembre at Oktubre at Su-35S noong Agosto. Sinabi ni UAC CEO Vadim Badeka na ang mga tao sa production facilities nila ay mataas ang manufacturing pace para ma-meet ang schedule ng delivery targets. Ayon sa kanya, patuloy ang mga engineer sa Sukhoi Design Bureau sa pag-refine at pag-improve ng mga aircraft systems based sa mga natutunan nila sa main combat operations. At kung titingnan ang mga figures, ang actions ng kumpanya ay tila tumutugma sa sinasabi ng CEO. At isang positibong balita pa para sa Russia, ang pag-launch ng long-delayed MC-21 passenger jet. Ipinakita ito sa Dubai Air Show at ang MC-21 ay isang narrow-body jet na maihahambing sa Boeing 737 at Airbus A320. Ito raw ang unang aircraft ng Russia na entirely domestically produced at import substituted. Ibig sabihin gawa sila sa loob ng bansa at hindi umaasa sa foreign parts. Ang aviation industry ay isa sa pinakagrabeng naapektuhan ng sanctions, lalo na sa mga Airbus A320neo fleet ng Russia.
nakalahati ay grounded dahil sa engine issues na pinalala ng sanctions. Plano din ng Moscow na mag-produce ng higit sa 600 bagong eroplano pagsapit ng 2030 para palitan ang mga lumang Western aircraft fleet nila. Ang MC-21 at Yakovlev SJ-100 ang magiging pangunahing bahagi ng planong ito at parehong gawa ito ng UAC. May pangako rin ng gobyerno ng Russia na 2.7 billion US dollars na support money para sa development ng domestic aircraft program. Dahil dito kahit totoo man ang sinasabing hundreds of court cases laban sa UAC, malaki ang chance na nasasalo pa rin ito ng government backing at hindi pa sila natutumba. Pero habang tinitingnan ang claim na to, may isa pang malaking kumpanya na nagpapakita ng stress, Uralvagonzavod, UVZ. Ito ang pinakamalaking tank manufacturer ng Russia. Nasa Nizhny Tagil, halos 870 miles east of Moscow. Noong November 2024, inanunsyo ng UVZ na nagre-restructure sila para bawasan ng gastos, kasama na ang pagbawas ng up to 10% ng staff nila. May mga ulat din na baka by February 2026, may 50% department cuts at hiring freeze. Pero ang sinabi ng UVZ sa Reuters ay ginagawa nila to para bawasan ng admin at management expenses, hindi dahil bagsak ang paggawa ng tanks o armas. At base sa official reports, tuloy pa rin ng UVZ sa pag-deliver ng military orders. October 2024, nag-deliver sila ng bagong tank support vehicle na may upgraded reactive armor. Reactive armor, espesyal na armor na sumasabog palabas para bawasan ang impact ng incoming na missile o bala. November 2024, inanunsyo nila ang first batch ng upgraded TOS-1A Solensepiok rocket launchers. Thermobaric rocket, klase ng rocket na gumagamit ng pressure wave at init, hindi ordinaryong explosive lang. November 2024 din may deliveries ng tank support tech na may dagdag side protection armor. Mahalaga ring tandaan, ang problem ng UVZ ay hindi sa tank division, kundi sa railcar business nila, railcar, train cargo container, na ginagamit sa pag-ship ng produkto at exports dahil bumagsak ang cargo volume ng Russia, bumaba rin ang demand for freight railcars. At dito sila pinakanalulugi, hindi sa armas. Habang may mga kumpanyang kaya pang lumaban, may isa na halatang hirap na hirap. I.O. Kronstadt, ito ang isa sa pinakamalaking drone manufacturers ng Russia. Gumagawa ng Orion at Inokodets UAV systems. UAV, unmanned aircraft o drone na hindi tao ang piloto, remote o automatic ang control. Noong 2022, inanunsyo nila na mag-expand sila ng UAV assembly plants sa Moscow region. Pero ngayon may reports na malapit na raw sila sa bankruptcy dahil sa financial lawsuits, utang at pressure ng battlefield losses. Kahit bago pa ang Ukraine war, mahina na ang finances ng Kronstadt at habang tumatagal ang gera, mas lalo silang naiipit. Noong 2020, sinabi ng Kronstadt na umabot sa 2 billion rubles ang revenue nila o 25 milyong US dollars. Pero sa parehong taon, nalugi sila ng higit sa 3.5 billion rubles, halos 45 million US dollars ang losses. Pero ang pinakamalaking problema nagsimula after ng 2022 announcement nang umatras ang main investor nila, AFK Sistema. Investor, kumpanya o tao na nagbibigay ng malaking pera para suportahan ang operasyon. Nang nawala ang backing na to, lumobo ang utang ng Kronstadt habang hirap silang sabayan ang dami ng pinapagawa ng gobyerno. Pagdating ng 2025 sa TTS mo, sumabog na ang crisis. May more than 40 lawsuits na ang Kronstadt. Ang total na sinisingil sa kanila ay 626.3 million rubles o around 7 million US dollars. Yung mga subcontractor, maliliit na companies na nagsusupply ng parts o serbisyo sa malaking pabrika, nagmamadaling mag-file ng claims dahil takot silang hindi na sila mabayaran kapag nag-bankrupt ang Kronstadt. Bankrupt, sitwasyon na hindi na kayang bayaran ang utang at pwedeng magsara ang kumpanya. Hindi pa malinaw kung gaano naapektuhan ng mga kaso ang delivery ng drones at parts sa military. Pero malaking dagok sa Russia kapag nawala ang Kronstadt dahil umaasa na sila ngayon sa unmanned aerial systems. Unmanned aerial system, drones na ginagamit sa surveillance at attacks, hindi tao ang piloto. Pero realistically, hindi papayag ang Moscow na basta mawala ang Kronstadt. Si Putin ay madalas mawalan ng S-400 air defense systems sa Ukraine strikes. S-400,
Isa sa pinakamalakas na air defense missile system ng Russia. Sobrang mahal ang bawat unit. Mas malaki pa ang halaga nito kaysa sa utang ng Kronstadt, kaya mas pipiliin nilang iligtas ang pabrika kaysa hayaan itong magsara. Kaya kung kinakailangan possible na i-nationalize ni Putin ang Kronstadt, nationalize, gagawing pag-aari ng gobyerno ang isang kumpanya para tuloy pa rin ang produksyon. Samantala, sa mas malawak na economy ng Russia, makikita sa local financial media tulad ng Kommersant at Kommersant Analysis na stagnant ang growth, mataas ang utang at over 20% pa rin ang interest rates. Pero parang naniniwala silang hawak pa nila ang kontrol at may paraan pa silang i-pull na levers. Levers, mga hakbang o tools ng gobyerno para i-adjust ang economy tulad ng pagtaas o pagbaba ng interest subsidy at military budget focus. Noong November, sinabi rin ni Alexander Mikhailov na ang Russia ay mas lamang pa rin sa Europe sa production ng weapons at ammunition sa macro level. At ayon din sa claim niya, umabot sa $60 billion ang current defense export contracts ng Russia at posibleng mas tumaas pa raw ito after ng special military operation sa Ukraine. Pero tulad ng lahat ng hula, walang 100% sure. Time will tell kung totoo ba ang 2026 collapse predictions o nagiging biktima lang ulit ang West ng maling analysis.